Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito yung reading mo para sa katapusan ng buwan. Pero kagaya ng lahat ng mga readings ko dito, ito ay timeless reading din naman. Kaya kahit kailan mo ito mapanood, anong month pa or year pa yung lumipas. Kung nakarating sa ito, baka talagang para sa iyo yung mga mensahe dito. Maraming salamat, Sagittarius, sa iyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta, panonood, pagmamahal. Malaking tulong po yung mga nag-subscribe, mga nag-like, follow, yung mga lagi nag-share ng mga readings natin, yung mga nag-a-avail ng membership, subscription, private readings, yung mga nagpapadala ng super thanks stars, yan. Regarding private readings ko, yes, I do private readings. Tignan nyo na lang yung mga instructions, link, detalye sa description or sa pinakadulo nitong ating reading. Nandyan lahat ng dapat yung malaman. Okay. Nauna na to. Ewan ko kung bakit bumuklat na ako dito. Sige, ituloy na natin. Sis, nandyan na yan. Kunin muna natin yung mga cards. Gentleness. Wait lang. Gentleness, hope, and dive deep. Merong fire signs dito, nakapareho mo. Pwedeng may Aries, Leo, Sagittarius. Pwede ring may Taurus or Virgo. Ay, sorry. Aries, Leo, Sagittarius. Pwedeng may Libra or Taurus. Yes, strong energy ng Leo, to be specific. Yung mga energies dito ha, na nasasagap ng cards, hindi ko kontrolado yan. Pwedeng energy mo yan, energy ng person mo. Para sa iba, baka tapos na. Para sa iba, mangyayari pa lang, ano. Ayan. Andito lang ako bilang tagabasa. Bahala na kayo mag-connect the dots dyan. Ano yung mga tumutugma sa inyo. Hindi kasi lahat makaka-relate dito since general reading lamang ito, no? Pwedeng iba tumugma sa inyo, sa iba naman hindi. Ayan. So, i-adjust nyo na lang yung mga expectations ninyo. Ito yung mga matters na kailangan maging mahinahon ka, malumanay, malambot, no? Hindi ito yung time na pairalin yung ego, yung pride, yung pagmamatigas. Ang kailangan ng situation mo, etong month end is gentleness. Huwag maging harsh, huwag maging padalos-dalos, no? Softly and gently lang. O, diba? Ano kaya yun? Basta, hindi ito yung time na ipapakita mo na superior ka, nagmamatigas ka, kukontrahin mo, alam mo yun, gamitan mo ng diplomasya, gamitan mo ng kalambutan, ayan, empathy, compassion, whatever, patience, no? Pagiging caring or loving, yun yung susi para ma-solve yung situation Huwag kang mag-alala kasi kung ano man tong mga situation na kakaharapin mo, hindi ito yung katapusan, hindi ito yung time na maging depressed ka, negative, no? Kasi may pag-asa pa. Oh, diba? Babang may buhay, may pag-asa, yun dapat ang laging motto. Okay? So, yan. Siguro, this is a sign. Baka itong katapusan makikita mo, okay, may senyales, may palatandaan na, uy, may pag-asa pa ako. So, dapat mas lalo kang ma-uplift yung spirit mo, mas lalo kang lumakas pa yung loob. Basta wag kang panghinaan ng loob kasi hindi pa ito hopeless situation Meron at meron pang remedyo. May pag-asa pa pagdating dito sa matter na tinutukoy dito ng hope na yan. May mga bagay dito na kailangan mong mag-dive deep. Ayan. Pag sinabi nating mag-dive deep, hindi ka lang magfo-focus doon sa mga maliliit na detalye So, meron pang something here to be explored. Something na kailangan busisiin mo pa. Ano yung nasa kailaliman.
alamin, imbestigahan, unawain pa ng mabuti. Kumbaga, bubusisiin mo, hahalukayin mo bubuklatin mo pa Okay? Ito yung mga matters na hindi ka dapat nagre-rely doon sa mga superficial o yung mga nakikita mo lang sa panglabas o sa pangibabaw. Sabi ko nga may mga bagay dito na kakalkalin mo mabuti. Aalamin mo yung kailaliman. No? So there is a need to explore the depths nitong karagatan. Kumbaga sa karagatan sisisirin mo, ayan, okay? It's pagiging pagiging thorough dun sa bagay na gagawin mo. Sabi ko nga bubusisiin, kakalkalin, hihimay-himayin, yan. Kung ayaw mo ng kinakalkal, himay-himayin. May mga events na makakancel dito, delays, expect mo na. So, yan, kung yung iba dito, kung may pagta-travel kayo, pagbabalik bayan, o pag-alis, or pagbabalik, sabihin na natin na baka ma-postpone yan, mailipat ng ibang schedule. Specific, kung may mga okasyon, like binyag, kasal, or kung ano mang mga event yan na may mga gathering, pwedeng pamilya to, o pwedeng reunion, tinutukoy dito. Basta, meron ditong na delay o na i-reschedule. Okay. So, may kinalaman sa binyag. Yung iba, binyag. O pagpapakasal. Basta. Or meron ditong dapat na, ine-expect mo na darating na, mangyayari na, or ilo-launch na, parang biglang naudlot, or na-move, no? Na-move ng schedule So, yan, something na ine-expect mo. So, pwedeng may frustration, may disappointment sa part ninyo, since hindi nga natuloy, na siya na something na naudlot, naunsyami, nabitin, something talaga na ine-expect mo na talagang darating or mangyayari, tagal mong hinintay, tas biglang boom, na reschedule, na move, yan. So, pwedeng travel talaga, or something related sa career mo, sa business mo. Or something about an opportunity. Nakikita ka rito, pwede kasing namili ka o mamimili ka dyan, may dalawang option ka Or something na mga pinaplano mo, sabi ko nga, pwede nga tagal-tagal mo ng pinaplano yan, tapos may postponement or delay. Or may pagbabago ng isip, sabihin na natin, kung kinailangan na mag-decide dyan, mamili. O, may mga something about pagde-decide, pagpili, Oo nga, may delay sa ina-expect mo. Yan ay mensahero si Page of Wands. So, yan. Kung naghihintay ka ng confirmation, sabihin na natin, yes, may delay. Hindi mo na darating, parang ganun. Something na ganun. Especially sa mga may hinihintay. Kung ano may ine-expect ninyo, hinihintay nyo. Patience talaga kailangan mo. Baka may waiting period pa talaga. Kalmado ka lang. Sabi ko nga, wag mong i-tame mo yung yung kontrolin mo yung temper mo. Meron something kasing pagtitiis dito, pagtitimpi Wag mong hayaan na dito, ma-overrule or ma-overcome ka netong galit mo or whatever. Something tungkol sa self-control Yun nafe-feel ko rito So, importante yung kaya mong kontrolin yung sarili mo, kaya mo pang magtiis, magpasensya. Yan lang yung nakikita ko. Okay? Kailangan mong i-tame yung sarili mo dito or mapacify yung situation or yung sarili mo. I don't know if this is something related sa iyong mga kahinaan or strengths or emotions, no? Whether ikaw yan or kung sino man tong nagtitiis. Ngayon, about your love life, itong katapusan, pwedeng energy mo to energy ni person mo, bahala ka na rito.
Pareho kayong ayaw nyo ng maghabulan, cut the chase. Yun lang yung masabi ko. Basta kayong dalawa to, yung isa ayaw na niya maghabol, yung isa ayaw na rin naman niyang mag-iwas-iwas pa. O di ba? Parang tama na nga yung habulan, tama na nga yung lokohan. Ayoko na eh. Pareho na kayong nangangayaw na eh. O pwedeng yan. Pwedeng magkakaalaman na itong katapusan. Pwedeng magkasabihan na kung ano ba talaga yung totoo dito. Ano ba yung totoong nararamdaman kagaya nun magkakaalaman na ayoko na. Sawang-sawa na akong pagtitiis. Ako rin naman sawang-sawa na akong manuyo. Yan yung mga ganyan yung nafe-feel ko. So, kung may mga tao kang iniiwasan dito or tinatakasan or vice versa, kung siya man yan sa'yo or ikaw man yung ganyan sa kanya, ano na to eh, kumbaga tatapusin nyo yung pagpapanggap or magkakasabihan na magkakaalaman na kayo. Yun lang yung nafe-feel ko. Okay? So, yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa month-end reading mo, Sagittarius, as usual. Hinahangad ko na sana makatulong sa itong reading na to, makapagbigay ng enlightenment, ng kung ano mang kasagutan. Yan. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.